Hindi ko makakalimutan ang kwentong ito ng aking ama. Karanasan nila ito mismo ng aking ina. Noong mga panahon na ito, mag-asawa na sila Sir Sat, pero yung tipong wala pang planong magkaanak. Matanda na po ako, kaya kung pagbabasya ng edad kong may apo na, ay talagang matagal-tagal na rin itong nangyari. Nabutan pa nila ang mga panahong kanya-kanyang lipat at settle ang mga tao sa lugar na gusto nila. Kahit may barangay ay hindi mo malalaman o hindi mo mapipredict kung meron bang dadating na tao o meron bang aalis. Basta ganon. Kumbaga normal na sa kanila ang magkaroon ng bagong kakilala at magkaroon ng mga kakilalang aalis nun. Isang araw ay merong dumating na isang matandang ayon sa kanya. Bagong lipat umano siya. Kapag umaga ay madalas naglalakad-lakad ito para bumati ng mga tao sa may daan. Ng mga bata na may mga dala-dala ito mga pagkain madalas. Yung mga matatamis. Mabait umano ito. Nasa loob lamang ng maiksing panahon ay naging kilala na siya. Halos na mga kabarangay niya. Binabati din nila ito. At yung bahay nito ay yung tipong dulo na ng barangay, pero hindi naman liblib gawa ng kita mo naman sa may labas ng kalsada. Yun nga lang ay medyo mapuno rin. Ayon sa isa sa mga kabarangay na mga magulang ko, isa umano siya sa nagpatayo ng bahay na yon. Ang matandang ito na pangalanan na lamang nating Aling o Manang Ria ay taga-kabilang baryo umano at nalipat lamang dun saglit. Kaya yung tipo ng bahay na ginawa para sa kanya ay yung tipo ng bahay na madaling ilipat o ibayanihan lang. Mga ganon. Isang hapon, nasa may sakahan si Tatay Ronnie at ang kanyang kasama palagi sa trabaho at kumpare na rin na si Tonyo. Nang meron silang nakitang batang tumatakbo sa gitna ng bukid. Sinigawan nila ito sa kadahilan ng bagong sabay pa lamang kasang binhinon. Maapakan niya mga ito. "Hoy bata! Anak ng nanay mo naman oh!" Pero hindi nakinig ang bata, kaya ang ginawa nilang magkumpare ay tumakbo sila para salubungin ang batang yon. Tila ba hindi sila nakikita ng batang ito na nakapikit habang tumatakbo. Sigaw pa ito ng sigaw, kaya noong nakasalubong na nila ito, ay dali-dali itong inakap at binuhat ng aking ama. Itinabi nila ito sa gilid ng sakahan. Sigaw pa rin ng sigaw si tatay ng, "Toy! Toy! Ano bang nangyayari sa'yo?" Hindi pa rin ito makapagsalita. Pero alam at ramdam nila tatay na may nangyaring hindi maganda dito. Kaya ang ginawa nila tatay ay inuwi niya muna ito. Dahil sa siya ang may pinakamalapit na bahay sa may sakahan, ay siya na ang nagdala imbis ng kanyang kaibigan na si Tonyo. Nagulat nga si Nanay Rona nang dumating ang bata na kasama ni tatay. Pinapasok muna nila ito. Nung naghanda na makakain si Nanay Rona ay napakarami nitong kinain na parang gutom na gutom. Yung takot sa mukha niya at pagdadalawang isip na pagkatiwalaan sila nanay at tatay